Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli, salamat sa dakilang Diyos na sa atin ay tumulong upang muli tayong magkasamang mag-aral ng salita ng Diyos through live streaming. Tayo po'y natutuwa dahil sa ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay laging matapat at lagi siyang maaasahan. Nawa po'y loobin ng Diyos na sa ating pakikinig ay pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan at kaunawaan upang malaman natin at matupad ang kanyang ipinag-uutos sa bawat isa sa atin. At sa ating pagkapatuloy, muli tayo po'y dadako sa isang maiksing panalangin. Let us pray. Ama naming nasa langit, kami po ay lubusang dumudulog sa iyo sa pangalan ni Jesus, na kung saan kami po ay nagpapakababa, lumalapit sa iyo na aming inihiling na sa bawat aming pagkukulang o pagkakasala, O Diyos, kami po ay iyong patawarin. Linisin ng sagayoy, malaya kang makapagsalita, makapagturo, at malaman namin ang iyong kalooban. Umasa po kami na sa aming pakikinig, ang Espiritong Banal ang sa amin ay papatnubay. At ang iyong salita ang magbibigay liwanag sa aming pag-aaral. Maraming salamat, O Diyos. Ito nga po ay aming taos-pusong dalangin sa pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa paksang panalangin. Ang ating pong tinatalakay ay patungkol sa the alphabetical truths about prayer. At ngayong gabi, tayo po ay nakapokus sa letter T. Ulitin ko, letter T. Kung kaya't ang ating magiging tema sa gabing ito ay the tested truths about prayer. Ulitin ko po ang ating magiging tema, the tested truths about prayer. Ang tekstong ating babasahin ay naroon po sa aklat ng Mateo 6, talatang 10. Ito ang sabi sa Ingles, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ganito naman ang sinasabi sa Tagalog na Biblia. Pakinggan po natin. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Salamat sa Diyos sa salita niyang ating binasa. Sa muli ating balikan ang ating tema na ating pinamagatang The Tested Truths About Prayer. Alam po natin na pag sinabing tested sa Tagalog ay subok o na subukan na. Ibig sabihin nito, pag sinabing tested, it means time-tested principles. Or we call it time-tested truths. Especially na kung saan ang tinatalakay ay patungkol sa panalangin. Kaya kung ito'y ating itatagalog ay ang mga subok o nasubukan ng katotohanan patungkol sa panalangin. At yun naman pong ating pinaka-teksto, Mateo 6, talatang 10, ito po ay isa sa mga pag-uusapan nating subok na o nasubukang katotohanan. Kailangan natin may text para mapatunayan na ating pinag-usapan ay purely
from God's Word. So, nais ko pong ipahayag sa bawat isa na mga anak ng Diyos na ayon sa salita ng Diyos ay may mga nasubukan ng katotohanan patungkol sa panalangin. At narito po ang 3 subok na katotohanan patungkol sa panalangin. The 3 great tested truths about prayer. Ang number 1 po ay, where there is no prayer. Number 2, where there is prayer. And last one, where there is an effective prayer. Ulitin ko po, the 3 great or the 3 tested truths about prayer. Number 1, where there is no prayer. Number 2, where there is prayer. And last one, where there is an effective prayer. Atin na pong pag-aralan ang unang subok ng katotohanan patungkol sa panalangin. Where there is no prayer. Ang unang subok na sa panalangin ay kung walang panalangin. Nasubukan na ng marami kung walang panalangin. Halos lahat ng Kristiyano o masasabing malaking bilang ng Kristiyano ay nakasubok na kung saan sa kanilang buhay ay hindi sila nakapanalangin. So pag sinabing where there is no prayer, ibig sabihin walang panahon sa pananalangin. Ikalawa, ayaw niyang manalangin. O pangatlo ay hindi niya kayang manalangin. So yun ang ibig sabihin ng where there is no prayer. Ngayon, meron pong mangyayari. There are certain results where there is no prayer. Ito po ay may resulta patungkol sa kalooban ng Diyos. At ito po ay may resulta patungkol sa kalooban ni Satanas, ang kaaway ng Diyos. So ano yung resulta patungkol sa kalooban ng Diyos? Ang resulta ay God's will is not fulfilled. Ito nga po yung tekstong binasa kanina. Ulitin ko, Matthew 6 verse 10. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban at yung kalooban ito'y maganap dito sa lupa kung paanong ito'y nagaganap naman sa langit. So, kung walang nangyayaring panalangin, walang nangyayaring kalooban ng Diyos. Kung walang nangyayaring panalangin, may mangyayaring hindi maganda. Ano ang pwedeng mangyari? Well, ano ba yung God's will na hindi mangyayari? Ang unang God's will na hindi mangyayari ay ang kapatawaran ng kasalanan. Ayon sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. So, ang taong hindi na nanalangin, ang kapatawaran ng kanyang kasalanan ay hindi naman niya nakakamtan. Bakit kaya? Well, ayon sa unang Samuel 12:23 sa Ingles, ay ganito ang sabi. Unang Samuel, kabanatang 12, talatang 23. Ang sabi po ni Samuel, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. So, ang sabi ni Samuel, kung hindi siya mananalangin, siya nagkakasala sa Diyos. Especially, kung hindi niya ipinapanalangin yung bayan ng Israel. So,
yung palang kalooban ng Diyos ay matanggap ang kapatawaran. Habang hindi nararanasan ang kapatawaran ng Diyos, kabagabagan ang nararanasan naman ng tao. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay lagi nananalangin, yung kanyang kapatawaran ay lagi namang nararanasan. Ikalawang kalooban ng Diyos na hindi mangyayari ay freedom from Satan's works. Mamaya, tatalakayin yung mga works ni Satan. So, yung paglaya mula sa gawa ni Satanas ay nagpapasimula sa panalangin. So, kapag ang Kristiyano ay kinukulang o hindi nakapapanalangin, hindi siya nakalalaya sa mga gawa ni Satanas. At gayon din, hindi siya nakalalayo sa mga gawa ni Satanas. Ikatlo, nakalooban ng Diyos, faith to become strong. So, pag hindi nananalangin, hindi nagiging matatag ang pananampalataya. Actually, ito po ay pinatunayan ni Jesus Christ sa aklat ng Lucas 22:31-32. Itong sabi ng talata, sabi ni Jesus, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Talatang 32. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. So, si Jesus ang nagpapatunay at nagsasabi sa mga Kristiyano na yung panalangin niyang ginawa para kay Pedro ay naging dahilan upang maging matatag ang pananampalataya ni Pedro. Ang ibig sabihin, kapag po hindi na nananalangin ng Kristiyano na kung saan ay wala pang salita ng Diyos na nangyayari, magiging mahina ang kanyang pananampalataya. Kaya sinasabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Nagagawa ko ang lahat. Nagkakaroon ako ng lakas dahil sa kanya nagpapalakas sa akin. So, yan yung tatlog. God's will is not fulfilled. At anong pwede mangyari pa? Kapag walang panalangin, Satan's will is working. Kapag walang nananalangin, yung mga gawa ni Satanas ay gumagawa din. Kumikilos sa buhay ng tao. Ang una niyan, in temptation. Ayon sa Matthew 26:41, ang sabi ni Jesus, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig na tukso. So, ang pagkadaig ng tukso o yung pagkahulog sa tukso, nag-ugat ito sa hindi pananalangin ng Kristiyano. Hindi maitatanggi na maraming tukso at maraming pagsubok. Lahat ng yaon ay hindi niya mapagtatagumpayan kung hindi siya mananalangin. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ang nagpapatunay niyan, ayon nga po sa Mateo 26:41. So, ano work ni Satan? Tuloy-tuloy na mananaig ang kanyang mga panunukso. Ikalawa, in reading God's Word. Ayon sa aklat ng awit 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ang iyong aral. Ang sabi ng talata, kapag nananalangin, nabubuksan ang kanyang isip sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon, ano ang work ni Satan? Kung nagbabasa man ng Kristiyano at hindi siya nananalangin, ang kanyang isip ay kayang saraduhan ni Satanas. Kayang isara ni Satanas. Sapagkat ang trabaho ng panalangin sa tao ay maging bukas ang kanyang pangunawa. Maging bukas ang kanyang isip. Kaya nga po, merong ginaganap na prayer before reading God's Word. So, yung pong pagbabasa ng Biblia, kailangan lakipan ng panalangin. Nang sa gayon, habang nagbabasay, maliwanag niyang maunawaan kung ano ang nais iparating ng Diyos sa kanya. Ikatlo, kung walang panalangin, Satan's will is working. At alito, in hindering God's servants.
pinipigil niya ang mga lingkod ng Diyos. Ito po ay pinatunayan ni Pablo sa unang Tesalonica 2, talatang 18. Makailang beses kung tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlang ni Satanas. Well, nananalangin naman si Pablo, walang duda. Nananalangin sila. Subalit kahit sila nanalangin, walang tigil ng paghadlang si Satanas, lalo na kung hindi nananalangin. Kung yung ang nananalangin ay pinipilit pang hadlangan, lalo't higit na nakahadlangan niya ang hindi pananalangin. So, pwedeng makapangaral ang lingkod ng Diyos. Pwedeng makapagturo. Anong hadlang ang kayang gawin ni Satanas doon? Kapag nagtuturo at nangangaral at walang panalangin, nahahadlang ni Satanas na dumating sa tao yung mensaheng kailangan nung nakikinig. Ibig sabihin, kapag puno ng panalangin ang lingkod ng Diyos sa kanyang pagtuturo, pangangaral o anumang ministry kanyang ginagawa, kapag wala siyang ginagawang panalangin, nakahadlang ni Satanas ang pagkilos ng Diyos sa kanyang ministry. Ano ibig sabihin? Kung walang panalangin, walang magagawa ang Diyos sa atin. Kung walang panalangin, si Satanas ang nagkokontrol at nagpapatakbo ng desisyon at gagawin ng bawat anak ng Diyos. Ang sabi po sa Santiago 4, talatang 2 ay, meron kayong pinakamimiti, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na ito, sa mga bagay na hindi inyo kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban, hindi nyo nakakamtan ng inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Nais kong bigyan pa sa inyong huling bahagi. Ang sabi ng talata ay ganito. Pakinggan po natin. Hindi nyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun yung diin dito eh. So, ano ibig sabihin sa atin ng Diyos sa mga pagkakataong ito? Huwag mawala ang prayer. Pag po nawala na ang prayer, mawawala na tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Habang nananalangin tayo, ating pong inilalagay ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Habang nananalangin tayo, inaalam natin ang kanyang kalooban. Habang nananalangin tayo, nagagawa natin ang kanyang kalooban na habang nananalangin tayo, hindi tayo kayang hadlangan ni Satanas. Kaya, ang unang tested truths about prayer ay, simple lang, where there is no prayer, God's will is not fulfilled, and Satan's will is working. Ikalawa, na tested truth, yung subok ng katotohanan ay where there is prayer. Kung merong panalangin. Ano ito? Ibig sabihin, nagagawa na niyang manalangin. Ibig sabihin, may panahon na siya ng pananalangin. Ibig sabihin, hindi na siya kayang hadlangan ni Satanas na manalangin. Well, there are results where there is prayer. At meron pong result sa kalooban ng Diyos at meron ding result sa kalooban ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Pag-usapan yung result patungkol sa kalooban ng Diyos. Ano ang nangyayari o ano mangyayari kapag there is prayer? Well, God's initial will is fulfilled. Let me repeat. God's initial will is fulfilled. Ang paunang kalooban ng Diyos ay nagaganap. Bakit pauna? Dahil meron pong darating. Meron pong sunod-sunod. Para bang kapag magtatayo ng bahay, ang paunang ginagawa, naguhukay ng paglalagay ng pundasyon. So, kapag
there is prayer. Kapag merong panalangin, God's initial will is fulfilled. Ang tanong, ano ba yung God's initial will? Hindi po bababa sa 5 ang God's initial will where there is prayer. Number 1, realization of our sins. Pagkatanto, pagkaalam, pagkaunawa ng ating mga kasalanan. Sa Aklat ng Awit 51:3, ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. So, sapagkat nananalangin si David, ang unang ginagawa nito sa kanya, ipaalala ng Diyos ang kanyang kasalanan. Kapag ang tao niya nanalangin, at yung kanyang kasalanan na ginagawa ay hindi pinapaalala, ibig sabihin, yung kanyang panalangin ay walang kasagutan. Dahil alam ng Diyos na kung may ginagawang kasalanan, ayon sa aklat ng 66, verse 18 ng awit, ito sabi sa Tagalog, 66 verse 18 ay ganito, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin itong Panginoon. Kaya, ang unang initial will of God kapag nagpe-pray, realization of our sins. Number 2, desire to be forgiven. Kapag nalaman niya ang kanyang kasalanan, gusto naman niyang mapatawad siya ng Diyos. At ito'y sinabi din ni David sa Aklat ng Awit 51 verse 10. Sabi ni David, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Create in me a clean heart, O God. Pangatlo, brokenness. Nabagbag na puso. Ang sabi sa Aklat ng Awit 34:18 ay ganito. Pakinggan po natin. 34:18. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang ginamit sa isang version ng Tagalog ay nasisiphayo, pero originally, nababagabag. So, pag sinabing pagkabagabag, matapos niyang magkaroon ng desire to be forgiven, nagkakaroon siya ng pagkabagabag. Lord, nababagabag ako. Binabagbag ang puso niya. Pang-apat, anong gagawin niya? Surrender. Siya ay magpapasakop sa Diyos. At ang pang-5, total yielding to the will of God. Ulitin ko, there are 5 initial will when a person begins to pray. Number 1, realization of sins, desire to be forgiven, brokenness, surrender, and last one, total yielding to the will of God. Napakasarap kapag nananalangin ng tao. Lagi siyang nililinis ng Diyos. Laging nais ng Diyos maayos ang kanyang relasyon sa Kanya. Pangalawang resulta, where there is prayer, ay Satan's will is hindered. Ito naman, nagpapasimulang mapigil. Nagpapasimulang hindi matuloy. Nagpapasimulang hadlangan ang kalooban ni Satanas. Ano ba ang kalooban ni Satanas? Marami yan. Ang isa doon, to stop communication with God. Mapigil ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ikalawa, to receive strength from the Lord. Yung tumanggap ng lakas ang tao. At ikatlo, to escape from his works and deceptions. Yung ang taong makalaya sa kanyang mga gawa at pandaraya. Ngayon, kapag nagsisimulang manalangin, yung will ni Satan ay nahadlangan. Napipigil ang kanyang nais na magkaroon ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Napipigil ang kanyang nais na magkaroon ng lakas ang Kristiyano. At napipigil ang nais niya na makalaya ang tao. Kaya,
ang mga nananalangin ay may malaking nagagawa laban kay Satanas, hindi natutuloy o nahahadlangan ang kalooban ni Satanas. Ano ibig sabihin nito? Kapag nananalangin ang Kristiyano, nagpapasimulang makalaya siya sa mga gawa ni Satanas. At ito nga po ang sabi ni Jesus sa aklat ng Lucas 18 verse 1, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Ano po ang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin? Natutuwa ang Diyos sapagkat may mga panahon tayong nagkukulang sa prayer. Subalit, hindi tayo tumitigil ng pananalangin. Maaring sa araw na ito, nagkulang ang ating panalangin. Pero, napapasin natin, parang may kulang. Again, magpasimula tayong lumapit sa Diyos. Sa makatwid, kapag nananalangin tayo, mararanasan natin ang 5 initial wills of God sa atin. Mararanasan natin yung paghadlang ng Diyos sa mga kalooban ng kanyang kaaway si Satanas. Hayaan po natin na patuloy na malugod ang Diyos sa atin sa ginagawang pananalangin natin. Nawa po, huwag tayong tumigil ng pananalangin sapagkat ang Diyos naman ay hindi tumitigil sa pagdinig ng ating mga panalangin. At pangatlong tested truth about prayer ay where there is an effective prayer. Kapag merong isang mabisang panalangin. Ano ba yung tinatawag na mabisang panalangin? Pag sinabing mabisang panalangin ay 4. Una, ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang panalangin may pananampalataya. Ikatlo, ang panalangin na may pusong malinis. At ikaapat, ang panalangin na nagpapakababa sa Diyos. Ngayon, kung ginagawa na ang tinatawag na effective prayer, meron pong nangyayaring resulta. So there are results where there is an effective prayer. Ito po may resulta sa God's will at meron ding resulta sa Satan's will. Ano-ano yung resulta sa God's will? Simple lamang. God's perfect will is fulfilled. Ulitin ko. God's perfect will is fulfilled. Ito yung nakalagay sa aklat ng James 5:16. Ang sabi ng talata ay ganito. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Let me read sa English. Mas matindi ang mensahe dito sa English Bible. James chapter 5 verse 16. Ganito po ang sabi ng Biblia. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Listen, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Daron siya salitang effective. So, there is an effective result. At ang una nga po ay God's perfect will is fulfilled. Ano ba yung perfect will ng Diyos? Well, ito yung lahat ng makabubuti sa tao. Lahat ng nakabubuti sa tao ay perfect will. Ang sabi sa Santiago 1:17 ganito, pakinggan po natin, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Napakagandang talata. Ano yung sabihin dito?
Pag sinabing perfect will, lahat ng makabubuti sa tao ay matatanggap niya sapagkat effective ang kanyang prayer. Ano pa po? Lahat ng makatutulong sa tao. Pag sinabing makatutulong, ito yung mga bagay na alam ng Diyos na kailangan ng tao. Ang sabi sa Matthew 6:8, yung huling bagay babasahin ko, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingi sa Kanya. So, alam na ng Diyos Ama sa langit ang kailangan, ang nais, ang dapat ibigay sa tao. Pero bakit hindi niya binibigay? Well, panalangin lang po ang dahilan kung bakit napipigil ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa mga tao. So, ibig sabihin, nais ng Diyos na maranasan niya ang tulong. Actually, si Adan, sa Genesis 3 verse 18, ay ganito ang sabi. Nung panahon ito, buo pa ang communication ni Adan sa Diyos. So, sapagkat buo pa ang kanyang komunikasyon, ang Diyos naman nakatingin sa kanya sa mga bagay na makatutulong sa kanya. At ito ang sabi ng Genesis 3:18. Basahin ko mismo sa chapter 2. Genesis 2, verse 18 ang babasahin ko. 2:18. Ito sabi sa verse 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. So, ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Simple lamang. Dahil buo ang komunikasyon ni Adan noong panahon na yon, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng makakatulong sa kanya. Kaya, yung nagnanais ng kapartner sa buhay, kapartner sa business, kapartner sa lahat ng kanyang gagawin, maging mapanalanginin, at ibibigay ng Diyos ang makakatulong sa kanya. Kung siya'y naglilingkod sa Diyos, kung nagtatapat sa Diyos, manalangin lamang, magpapadala ng tulong ang Panginoon. Walang anak ng Diyos na pinabayaan niya habang nananalangin naman ang kanyang lingkod sa kanya. Pangatlo, lahat ng ipinapanalangin niya ay tinutugon ng Diyos. So, ang perfect will ng Diyos ay marami. At ang isa doon, ang kaligtasan ng tao. Kaya ito sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, ngunit Timoteo, anak ko, 1 Timothy 2:1, ang sabi uli ni Pablo, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ano kaya ang dahilan? Verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, nang ibig ay maligtas ang lahat. So, perfect will ng Diyos na maligtas ang tao. Perfect will ng Diyos na ang tayo maging malapit sa Kanya at makapaglingkod sa Kanya. Kaya po, yung Kanyang ipinapanalangin na may maligtas, makaalam ng katotohanan at makapaglingkod ay nagaganap sapagkat siya ay nananalangin sa Diyos. Ano pa po? Satan's will is destroyed. Ito na yan. Kapag nananalangin, nawawasak ang mga gawa ni Satan. Ang sabi sa Ephesians 6:16 ay ganito, taglayin niyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. So marami siyang palaso. At ang sabi sa verse 18, nung talata mismo ay manalangin. So, kapag nananalangin, yung mga palaso, yung mga gawa ng dyablo ay nawawasak. Ano ba ang gawa ng dyablo? Yung darts na tinutukoy, yung kanyang ginagamit, hindi bababa sa 7. Fear, worry, doubt, weariness, discouragement, depression, and stress. Ito mga gawa ng dyablo at nakatutuwa, mawawasak ang lahat ng yan. Ibig sabihin, lahat
ng tagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng tagumpay laban sa kaaway ng Diyos ay nagsimula sa isang effective prayer. At muli, basahin ko ang Santiago 5:16 sa Ingles. Ito sabi po sa James 5:16. Basahin ko yung last part. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ano po ang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin sa mga sandaling ito? Simple lang po mga kapatid. Kapag epektibo ang ating panalangin, lahat ng makabubuti dumarating sa atin. Kapag epektibo ang panalangin, lahat ng makatutulong hindi ipinagkakait sa atin. Kapag epektibo ang panalangin, ano ang nangyayari? Yung ipinapanalangin maligtas, makaalam ng katotohanan at makapaglingkod ay ibinibigay ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, tayo po'y nananalangin. Meron tayong panalangin na ginagawa sa araw-araw. Totoo po yan. At yung ating ginagawang panalangin ay natutuwa ang Diyos. Ngayon, mag-level up tayo sa ating panalangin. Paano pag-level up? Paano itataas? Huwag lang basta manalangin. Kailangan natin ng effective prayer. Kailangan natin mabisang panalangin. At napag-aralan natin upang maging mabisang panalangin, dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat may pananampalataya. Dapat may malinis na puso. At dapat nagpapakababa sa Diyos. Pag ito ginawa natin, walang hindi para sa atin sapagkat epektibo ang ating panalangin. Mga kapatid, napag-usapan natin ang napakahalagang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ano yan? The 3 tested truths about prayer. At ano nga po yan? Where there is no prayer, God's will is not fulfilled. Satan's will is working. Ikalawa, where there is prayer, God's initial will is fulfilled. And God's or Satan's will is hindered. At pangatlo, where there is an effective prayer, ano po yan? God's perfect will is fulfilled. And Satan's will is destroyed. Nawa po, napagpala tayong lahat sa gabing ito. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin at dinadakila, Diyos na makapangyarihan. Nagtitiwala kaming lubos na patuloy kami ginagawa. Nagtitiwala kaming lubos na patuloy kang kumikilo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, na nasubukan namin pag hindi kami nananalangin, hindi nagaganap ang kalooban ng Diyos. At yung gawa ni Satanas ang nangunguna. At yung pinaka-desire namin, huwag lang po kami manalangin, kundi maging mabisa ang aming panalangin na ayon sa iyong kalooban, na ito po ay may pananampalataya, na ito po ay may pusong malinis at nagpapakababa. Salamat o Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa mga kasagutan ng mga request ng mga kapatid namin sa gabing ito. Salamat o Diyos. Ito'y aming dalangin lubos sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless every one of us.